live via Zoom si Attorney Ray Cartojano, no, si Attorney Ray nga usa-usab ka eksperto, no, ni ini nga maong tupiko, no, susama ni ini dugay na usab, okay, sa field mga kabombo, of course, no, sa iya usab nga legal duty, no, usa siya ka CEO sa Cartojano de Vera Law Office. Kasamtangan karong naakaroon sa linya. Okay. Attorney, good morning. Welcome ka din sa itong programa. Welcome ka din sa Bombo Radio Davao. May buntag, Bumbo Levy. Yun. Good morning, Attorney Ray. Diretso na kita sa kining dako kayo nga balita nga murag na caught off guard, no? Ang taga-prosecution side, Attorney Ray. Pero kinibang sa desisyon sa Korte Suprema ba, nakita daw nga may grave abuse of discretion, no? Sa ruling, ibot siya nga unconstitutional katong fourth impeachment complaint. Gadun na po i-cite nitong Korte Suprema nga wala daw na-enjoy ni Vice President Sara Duterte ang iyang katungod sa due process nga ginatawag. Unsang imong take ani, Attorney Ray? Well, usa man ni siya ka en banc decision, no? Bumbo Levy. Walay dissenting opinion. So, ang pasabutanan nga maestrado ni agree, no, sa ruling pagkatapos ang ni suwat pa jud sa decision senior associate justice, no, pinakadugay din na sa Korte Suprema ato po ning kaila, no, justice nga dili appointee ni President Duterte. Okay. No, usa ni ka-appointee ni President kanhing President Pinoy. Tapos katong bakong justice nga appointee pod, no, si Justice Raul Villanueva, naabtan po natin ni sa law school, no, Bumbo Levy. Appointee ni President Marcos. Ni-agree gyapon. Bumbo Levy. Yeah. So ang maestrado, no, tanan nga maestrado ni istorya sa usa ka tingog. No, nakasuot pa nato nga daghang eksperto. Ang uban maskin wala na ka-eskwela ka bugasya Bumbo Levy, nahimo pong eksperto, no, sa ating gubot din na sa impeachment ni BP Sara, but kani siya mo ni siyang final definitive interpretation sa atong report. Okay, Attorney Ray, diha sa usa ka kuan pod, portion, no, sa gibubutsang sa Korte ni eskwela ga abugasya. Okay. Okay, go ahead, Attorney. Yes, no, Bumbo Levy. Sige. Go ahead, Attorney. Medyo nagkuhan na tuwag signal. Sige, go ahead, Attorney. Yes, no. So, gibutan na itong context sa kuan sa kaning decision sa Korte Suprema nga usa ni siya kay unanimous. No, decision. Tapos gihatag nato nga context nga kaning decision sa Korte Suprema once nga mahimong unanimous, no. Di ni basta-basta mabago. Unless nga nadyoy dako nga sayo, wa tay makita dinhi nga chance nga mubago, no, kaning ruling sa Korte Suprema. Usa ni siya ka murag alignment, no, gi-synthesize ang tanan nga mga rulings sa Supreme Court. Mo interpretation sa Supreme Court ingon nga president, no, katong mga dating mga desisyon sa Korte Suprema, pero dinhi na highlight kaning giningon nga due process clause. Kay usa ni siya kadako nga katungod, no, sa atong batakang balaod nga di lang mo apply sa ordinaryong tao, masing kinsang Pilipino. Pwedeng pwedeng mo apply, no, against sa kaning ginaingon natong mga abuses sa gobyerno. So mo ni siyang context ani Bumbo Levy. Gihatag nato ning context tungod kay daghan manggug mga opinion, no, di ba, pros, cons, no, na interpretation. But kung eskwela kag balaod manggod Bumbo Levy, mo ni siyang final ruling, no, sa interpretation sa atong Suprema. Maskin karon mabasa nimo na yung mga congressman, no, mga senador nga wala nagakuan agree, no, sa Supreme Court ruling. But sa atong sistemang panggobyerno, no, sa atong constitution manggod, ang naay ka ng power to interpret ang constitution. Ang atong Supreme Court man, dili man Senado, no, dili man ang Kongreso, no. Although naay ka ng gilingon nga impeachment court, kung ang pangutana kung ni-comply bagod sa proseso sa atong batakang balaod
ang mo-interpret ana ang atong Supreme Court, dili ang Senado o kaning Kongreso. In fact, ang atong interpretation na ang ginag-discuss permi Bumbulebi kanang giningon nga co-equal, co-equal daw, no? 3 co-equal branches atong gobyerno na ekutibo, Kongreso, kaning Senado. Sa tinuod lang, co-equal sila in theory. No, but sa tinuod nga plastada, dili sila equal. As far as kaning ilang functions are concerned. No? Mo man ang gingon natong oy, co-equal man mi. No, kami Senado, kami ang mukuan, kami ang mo padagan ana. But sa tinuod lang nga plastada, dili co-equal ang atong kuan, ang atong 3 branches as far as sa kanang ilang mga functions are concerned, no? Number 1, itong Kongreso mo ni may power sa first, sa kwarta. No? Okay. Kay mga kongresista nga dali kay mo pirma kay ang muhawak sa kwarta ang kaning power sa military o pulis, no, pinakakusog nga departamento ang atong executive department kay armadong kusog na kay PNP. Ang pinakahinay nga kaning department in terms of number, no, kani atong Supreme Court. Ang ilang kuan lang power ani Bumbulebi rason, logic, ug ang duty nga gihatag sa ilaha sa atong konstitusyon. So mo ning exercise sa atong Korte Suprema karon Bumbulebi. No, atong ibutang ni sa context ng pinakahinay nga departamento sa atong gobyerno, ang atong korte, part sa atong demokrasya, na exercise sa iyang duty. Based sa batakang code. No, di man ni pasabot Bumbulebi nga ang decision waka nalipay imong i-condemn ang atong proseso, atong institusyon. No, in fact ang atong ang Malacañang niingon nga ila nang i-respetar ang desisyon, no, sa atong Korte Suprema. So morning context nato Bumbulebi ba, no, before kanang sa mingon tag kanang mga substantive argument, no, kay dapat part ni sa atong institusyon as a mature democracy. No, otherwise kung Bumbulebi kung dito mo tuo sa Supreme Court, asa man ta moagto, no, agto tag kalsada, no, mo agto tag kanang military, no, mo kuantag ka ng kudita, no, sa ubang mga nasod. Murag di man siguro nato na temperament sa Pilipino karon nga tungod kay wato naganahan sa decision sa atong Korte Suprema, mo kuantag people power. I doubt na people power din no, Bumbulebi, tungod kay ang Supreme Court ni-explica, no, 90-page decision, unanimous decision, walay dissenting. No, walay dissenting maestrado. So kung ako siguro ato ning ako as kaning practitioner, no, as an officer of the court, ato ning i-respetar ang decision sa atong Korte Suprema. Yun, klaro kayo niya, Attorney Ray. Anyway, diri po sa usa nga gisite sa Korte Suprema, kini bitawng wala doon nahatagan si VP Sara sa iyang katungod o right to due process. Sa imong bahin, Attorney Ray, asa ba ni naplastada nga nasulti man sa Korte Suprema nga wala niya na-enjoy kini nga maong katungod dito ba ni sa katong first, second, or third impeachment complaint, or kini gyud sa tanan? Sa imong tanaw, Attorney? Murag totality, no? Atong interpretation. Manato nakakuan kay close ang decision kay taas makay ni, no? Ang atong reading murag totality. No, in fact ang ilang mga interpretation sa Supreme Court as far as initiation is concerned, broad, no? Broad siya Bumbulebi, no? Basta masugdan, no? Ang purpose mo din nga dili iabusar kaning power of impeachment. So kaning process clause, no, importante ni siya, bag-o ni siya karon nga doktrina. No, morning gamiton karon Bumbulebi kung assuming morning dini baguhon sa atong Korte Suprema, morning doktrina gamiton once nga i-refile nila ang impeachment karong February doon lang man ni siya Bumbulebi, no? Murag 7 months from now pwede naman na i-refile pud kaning impeachment, pero guided by kaning guidelines, no, kaning doktrina dinhi sa kaning decision sa atong Korte Suprema. Nay guidelines, no,
bago nimo padagan tungod lagi nga ang tanaw sa Korte Suprema pwedeng i-abuse no kaning power of impeachment. Kung kinsa for example naihawak sa atong Kongreso, pwede na siyang i-abuse pero karon medyo na temper na siya no naiproseso kung bulebi no di basta-basta nga maski na kay 1/3 nga numero diretso nimong sangat no sa Senado. Sa karon nga interpretasyon sa atong Korte Suprema, hatagan nimo tsansa. No, hatagan nimo kopya, no, naiproseso, nga di lang basta-basta nga kanang gi-circulate ng papel, no, tapos atong mga kongresista mo pirma lang tungod dai honghong na ikuan, na madawat sila nga budget sa speaker, pero di na siya pwede bumbulebi, no, dapat na iproseso, na semblance na kanang unsa ng complaint. Posible man gud like atong nahitabo karon, pwedeng papel lang man gud na pa-circulate no, bumbulebi papirma. Na yung mga guidelines na dapat sundon sa atong Kongreso bago sila mo-initiate og kaning impeachment proceeding. Yun. Diri punta attorney sa kining gibutyag po sa Korte Suprema nga pwede man good mag-refile. Wala man ni kanabang forever nga restriction na nga karon naigaan sila nining 1-year bar rule. Di na sila pwede maka-refile. Pwede man good. Doon naman ko klaro kay diha nga 2026 pa po, no? February 6. Sa tanaw ba nimo attorney? Nabay igong numero nga i-file ni pag-usap, din maaprobahan ni pag-usap, masakat na po ni, mabalik na po ni dito sa Senado. Sa tanaw nimo? Well, tungkol kay impeachment, usap po ni ka-political process. No, levy. So, pwedeng mabago ang mga panahon. No, kaya kaning impeachment panggod, ang bottom line argument ani kaning giningon natong accountability. No, sa atong public officials. Na accountable sila sa ilang mga aksyon. So, naiproseso ana, pero ang mutan-aw man gud ha katong imong gingon nga numero, mga kuan man gud ni sila, mga tao nga elected no sa atong katawhan, atong mga kongresista, atong mga senador, receptive po sila sa kanang giningon nga public opinion. No, so kanang giningon nga numero, speculative pa ni siya, no? Bumbulebi, pwedeng pwedeng wala. No, pero sa plastada sa for example hawak sa atong speaker ang kadaghanan sa kongresista, posible gyapon nga naay numero. Ang nabag-o lang karon moagi tag kaning giningon nga guidelines set sa atong Korte Suprema. No, mo ning bagong doctrine karon, no, kaning giningon nga Leonen doctrine sundon no sa mga subsequent na mga impeachment proceedings. So in short karon medyo nagapusan. No, nagapusan atong Kongreso, especially ang House of Representatives, na di lang nila i-abuse no kanilang power to impeach mga public officials, hatagan po nila kaning giningon nga due process. Ang respondent. No, tungod kaning due process manggod, usa man ni siya constitutional right. No, maski kinsang Pilipino, taas o gamay, nga pwede nilang i-invoke. Yun. Attorney, diri punta sa medyo technical side, no? Diri kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Kuya Ogid Manggun ni siya po. No? Nasa term diri nga, our fundamental law is clear. The end does not justify the means. No? Doon naman mga pagtulunan ni kaniadto no? Sa formal education nga the end justifies the mean mangguto. Karon sa iya, the end does not justify the means. Mamahimo ba nimong mahatagan og medyo papaklaro man ang ato ang listeners karon sir Attorney Ray. Unsay buot nga matugkad rin ni Attorney ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa term nga the end does not justify the means. Well, ang end ani no, gi-refer ni Justice Marvic Leonen accountability. No, atong mga public officials tungod kay accountable sila, no? For example, sa context sa impeachment, dapat matangtang sila sa ilang pwesto. No? Mo nang end ngayon ginatanaw. Pero ang means sa imong pagtangtang sa usa ka accountable officer dapat sakto. No? Sakto nga proseso. So unsa man ang maingon kag sakto? Sakto kung align siya sa atong batakang balaod. No? So align siya.
So kung align siya sa batakang balaod, mo-comply siya sa provision sa impeachment, number one. Kaduha, mo-comply siya no sa kanang proseso sa due process. What damit no sa atong Korte Suprema nga tungod kay maayo ang purpose no daghamang gudang kuan Bumbulebi no i-justify imong action tungod kay sakto no so for example mingon kag mupatay kag tao tungod kay mo nang pinakasakto nga buhaton mo nang end ang target pero ang means nga gagamit legal bagod na siya nga proseso mo nang giingon ni Justice Marvic nga ato na isakto no pasabot nga among gikuan among giabsuelto si BP Sara mo man giingon sa atong mga maestrado pwede man ninyo na i-refile pero once file ninyo mo comply lang mo sa morning guidelines ng pungutan kung sa katungod sa Supreme Court nga mubuhatan ning guidelines Article 8 no sa atong konstitusyon kaning power of judicial review nga special provision ni siya Bumbulebi nga ibutang din no Article 8 Section 1 nga bago na siya nga provision nga kanang ginaingon nga extended judicial review power nga maski unsang ahensya sa gobyerno Office of the President ba na siya no maski kinsang pinaka-powerful nga figure diri sa atong kuan nasod as long as naay ginaingon nga grave abuse of discretion ang last remedy nato atong Korte Suprema mo nang gingon sa Korte Suprema din nga pwede ninyong buhaton na pero mo-comply mo sa tamang proseso kay kuan man ta no demokrasya man ta no government of laws man ta not of men mo nang context sa kanang statement nga ni Justice Marvic Lonen nga the end does not justify the means. Okay. Attorney, lastly na lang, kini medyo naghatag punig kalibog no sa mga netizens unang-una. Pero actually may na-contribute man gud po dinhi nga mga question ikan mismo sa mga magbabalaod, especially kini mga senator judges. Medyo nagkaroy nag-explicar silang kaugalingon nga pwede man daw sila nga ipadayon nila kining pagtaral sa impeachment. So, murang nagpasabot nga dili nila respetuon ang kining nahimong ruling di ay sa Korte Suprema. Kini dili lang man gud ni mga netizens nga nagbutyag lagi gina-impose kining separation daw lagi co-equal mga ana. Pero medyo makonsidera natong worst diri attorney kay dunay mga senador karon ang nagbutyag pwede daw silang muprosin o si tanaw ni mo ani basig mahimong legal crisis ni hinuon Attorney Ray? Wala nga itong impeachment court mo convene na sila, no, Bumbulebi. Ilang i-discuss kaning decision sa atong Korte Suprema. No, not majority sila mo decide nga mo proceed, no, ilan ning i-take as responsibility sa katawhan. No, nga sila mismo, nga lawmaker, sila mismo ang mo-violate sa atong balaod. No, ilan ang tubagon sa katawhan. Di sila mutuo sa atong Korte Suprema as far as interpretation of laws are concerned. Asa na tamag to? Ano yung Bumbulebi? No? Natin mga senador, kongresista nga, wag yung nag-eskwela balaod. Mas may pa kay sa abogado. No? Bumbulebi. So, asa na tamag to? Kung di sila musunod sa atong Korte Suprema as far as interpretation sa atong Supreme Court is concerned. So ilan i-discuss no Bumbulebi, accountable man itong Senado, ilang i-discuss ning maayo, ilan ning debatehan, pero ako confident ko Bumbulebi nga majority sa ilaha no mo comply aning decision. Otherwise, no kung padayon sila Bumbulebi, then sila mismo misuway no sa atong Korte Suprema ilang tubago na sa katawhan. No, dikto na sa election kita mismo ang katawhan Bumbulebi mo ingon nga kamo mismo ni pundaran ni mga balaod no kamo mismo ang mo-violate. No, diha nang breakdown sa atong rule of law, diha nang breakdown sa atong Korte Suprema. No, so maski ako personally Bumbulebi na yung mga sitwasyon nga wala ko ni-agree sa Supreme Court. Yeah. No, na personal cases nga nisaka dito ay ilang decision wala ni pabor sa ko Pero once nga mo-decide ang Supreme Court, musunod ta. No? Kung kay mo na itong sistemang demokrasya.
Bumbulebi, ang mga senador di na sila exempted. No, atong kongresista di na sila exempted. Otherwise, ang pamaagi sa pagbago sa atong katilingban Bumbulebi, no, usa lang. No, mag people power ta. Kaduha, na usa ka remedyo. Magkudita ta. No, pero ano nang gusto nato nga pamaagi nga ang Korte Suprema gi-explain man nila ning rason. No, mo gi-explain man nagmay ning rason. Kung ako mo tanaw, no, dapat mukalma tanan, basahon ang decision word for word, no? 90 pages man na siya, atong balansyon ang sitwasyon, musunod ta, no, sa ruling sa atong Supreme Court anyway na may 7 months pa man, no, kung di wato na satisfied sa ruling sa Supreme Court na po may 7 months nga atong i-refile ang kaning impeachment, no. Di na siya dako nga issue, no, Bumbulebi, tungod ang Supreme Court ilang gi-exercise ang ilang constitutional duty and power, ilang ang obligasyon. No, mo maning dugay pa nga ato maning i-discuss sa on air Bumbulebi nga dapat mo decide ng Supreme Court. No, in fact 2 days ago mo gyapon ng interview, no, ako ningon ko nga mo decide pagkatapos tingala ta na decision o karon ng decision atong respetuhon ang decision sa atong Supreme Court. Yeah, somehow tama gyud kay pug attorney, no, naagid sila decision po. Anyway, kini last na lang gyud attorney sa mga gapaminaw nato karon kay baga that sense may mga bata sila nga gustong mo take up, no, sa law, no, gusto ni ini nga mao nga mga discussion. Unsa na lang ang imong mga mensahe o sa mga kabataan na pa sa law school karon kay mura lagig ang interpretation sa uban ang Korte Suprema daw ni intervene diri sa mga kalihukan nga pang politika, no? Paano ato mensahe sa ila, attorney? Well, mutanaw ta sa from the philosophical standpoint sa balaod Bumbulebi, no? Nga ang balaod buhi ni siya nga balaod, no? Based on kanang ginaingon nga actual controversies. Tapos sa nagpeta ni Bumbulebi ni gamit og rason, logic, ug kanang experience. No? Tatlo ni siya, logic, no? Reason ug kanang experience sa pag-resolve og kaning mga actual controversies. Usa ni siya ka institusyon, no, sa atong demokrasya. Mo agreement taw dili, no, Bumbulebi kaning mga maestrado nato bago ni sila ma-appoint na proseso sa pag-appoint sa ilaha. No, pag-select pasabot nga gi-appoint ni sa atong presidente, ipukuha lang na sa kalyeng abogado kani sila mga respetado ni nga mga maestrado. No, niagi ni sila kanang vetting process. Gi-screen ni sila maayo. Ang atong presidente gihatagan na ni tulo ka choice. No? Kung isang ang pasabot ani ang pag-appoint sa atong presidente, dili ni siya kaning arbitrary. Kagingon nila pupurma na appointee ni President Duterte. Pero sa tinuod lang, most of the situation ang mga atong maestrado murul pa ni maskin kay kinsa ilang appointing authority. No, kani mga justices nato kuan sila kaning ginaingon nga of repeat kaning skill, no, mga maayo ang ilang track record po, di basta-basta, no, pagpili kung dito na satisfy sa atong mga maestrado, pwede mo nato impeach ya po ni sila, no, Bumbulebi. Pwede mo tangon silang position, pero ako mo vouch ko sa kaning ponente, no, si Senior Justice Leonen, na di ni siya basta-basta mailong Bumbulebi. No, in fact, kung gusto niyang mahimong Chief Justice Bumbulebi, dapat ang iyang decision pabor sa unta sa kaning impeachment. Pero tungod kay na reputation ni nga maestrado, iyang gibuhat. Ang pinakatama nga buhaton under the circumstances, wala pabor-pabor. No, mo ganit balaod Bumbulebi, no, nakapiring ni siya eh. Nakapiring ni, no, di ni siya mo pabor. Ang iyang master ang balaod lang yun kung ang atong konstitusyon. Okay, with that, Attorney Ray Cartuhano, daghan kayong salamat, no, sa grabe ning discussion, no, substantial, daghan kayong makatunan. At daghan din salamat, Attorney, sa oras nga gigahin nimo dinhi usab sa Bombo Radio Davao. Anytime, no, Bumbulebi. Iyon, magkabo mo si Attorney Ray Cartuhano o sa kapanggiitan nga abogado. Doon na mga kaso di nga napasangat o usab, no? Iyang gidala dito sa Korte Suprema. O sa siya, ka-Chief Executive Officer or CEO sa Cartuhano de Vera Law Office.